Mikey, I just wanted to tell you, when it's coming to the studio, I was reading a lot of materials, pinanood ko yung inyong mga vlog para lamang mas makilala ko kayo. I'm so proud dahil artista, maraming trabaho, napakahirap ng schedule natin, pero you're still in school. Tanong, how difficult is that? Are you able to balance? Kumustang buhay? Nahirapan po ako at one point ng pinakamalala lang. But from the very beginning, Tito Boy, yun yung agreement po namin ng parents ko eh. Papayagan nila akong mag-artista basta magtuloy-tuloy ako at hindi ako mag-stop sa school. At makagraduate ako ng Archie. At one point, naging yun lang siya, promise sa parents. Nung time na yun yung paniniwala ko na promise na lang siya, dun po ako nahirapan. Kasi nga, I feel like I'm doing it for them na lang. I'm not really enjoying it anymore. But, nung finally, syempre matigas po yung ulo ko, Tito Boy. Nilaban ko sa kanila yon. Tapos, galit nilang binigay sa akin yung, sige, bahala ka na. Tapos, doon po nagbago yung mind ko, surprisingly, Tito Boy. Nung finally binigay nila sa akin yung freedom, nahanap ko yung feeling sa sarili ko na gusto ko pa nga pala tapusin for myself this time, not for anyone else. And when I decided to do it finally, mas okay po yung grades ko, mas okay yung pagpasok ko. Doon ko po natutunan na pag aware ang isang tao na ginagawa niya para sa kanya at para sa sarili niyang growth, mas malakas yung drive. At hindi pinipilit. At hindi pinipilit. That's true. Ang laki po pala nung epekto nung ganun sa subconscious pag feeling mo na pipilitan ka lang gawin. Okay. And I like that dahil difficult it may be, pero pwedeng pagsabayin. Yeah. Pwedeng, anong reaksyon ng mga kaklase? Iba-iba Siyempre po. napapanood sa TV, they know how busy you are. Iba-iba? Feeling ko po yung pinaka-naramdaman ko lang medyo tampo. Tampo Kasi dahil? nakita po, second year college na po ako nung nag-artista po ako. Na-feel ko yung iba nag-change. Dahil? Ewan ko, parang may naramdaman akong nag-iba na yung way nila akong kausapin. Parang, uy, ako pa rin to ha. Ano ba kayo? Okay. Parang sila po yung nagbago. Ay, artista ka na. Oo, parang baka iba ka na, nakakailang. ako parang ako pa yung nagtampo na sila yung nag-change. So, dun ko na-appreciate yung high school friends ko dito mo. Oo. Iba talaga yun. May kasabihan kasi yan eh. Ang high school friends, they really stay. Sila, dun ko sila mas lalong na-appreciate. Na yung dating nirereklamo ko ng high school na lagi nila akong binubully, nung pagdating ng nag-artista na Sige ako, pa. yun yung nami-miss ko, na dun ko na-feel na I'm home, na Okay, I'm bully may normal. be a harsh word, but I know what you mean by bully. Gets po yung niloloko asar, ka, yung diretso, inaasar ka. walang Okay. preno. That's Yung right, ganun. okay. Yun po. Paul, wala bang mga pagkakataon, ito seryoso, na nagsiselos ka kay Jungkook ng BTS? Meron, Tito Boy. Meron. Tsaka may bago ngayon, si Chao. Si Chaolu! Talaga. Yun. Kasi, Paul, may mga army, may mga fans ng BTS. Lahat gagawin. They travel with them, kung saan, ito nga ang nakakatawa, Nay, Tay, Kapuso, merong sinusundan kung nasaan sila. Merong mga tao, kung saan sila napunta, pinupuntahan, kahit wala na sila doon. They collect anything that has something to do with BTS. Ganun ka? Opo. Opo, Tito Boy. Kung wala nga lang siyang commitment, Tito Boy, sa work nung lock-in. Susundan mo rin? diba? Opo, when I was doing Apoy sa Langit po, naka-lock-in pa po kasi noon. Yung mga kapatid ko, pati mom ko, nanonood sa Vegas. Sobrang heartbroken ko dito, boy. Kung Sa'yo alam mo wala. lang. Nasa Pero, video call lang. ang nagpalakas ng loob ko, alam ko na pag mapaproud si Jungkook sa akin na pinili ko yung work. Okay. Kasi ganun sila eh. That's right. Ibang disiplina. Ako, Tito Boy, may Yan yung selos. concert! Yan eh, that's the closest I ever got. Like, it's just a There! video. Ako may selos, pero at one point, dumating yung time na na-realize ko maging supportive sa kanya. So, madaming natuwa ng ARMY nung nag-post ako ng video. Kinakanta na niya po yung kinakantahan mga ko sa songs sa akin. Don't wanna be fool, wanna be cool. Ganyan. But you have to love what she loves. I mean, that's what love is all about. K-pop fan din po. Mayroon din po siya twice. Once din Once ako. po siya. So, girl group na. Paul, ako naman, tinitingnan kita ngayon. Naalala ko dahil bata ka pa, nakikita na kita. I mean, I know your parents. And your father, ang tatay, of course, ni Paul, everybody knows, used to be a dancer. Your mother used to be a commercial model. Yes. Kanina, you started to talk about your parents, you know, talking to you about school. Pero pagdating sa karera, pagdating sa pag-aartista, was there pressure na, anak, tuparin mo ang aking pangarap. Anak, tuparin mo ang aming mga pangarap na hindi natupad. Was there such a thing as fulfill our
this is not a nice word, our failed ambitions, our failed pangaraps para lang masaya. Did you get that? Ako po, actually, kaya po ako sobrang... Paul, sandali, bago mo ipagpatuloy. Not that your dad failed, ha? Because Universal, very. Universal was one of the hottest dance groups. Okay? Ako po, kaya po ako sobrang blessed sa sinasabi ko ngayon dahil kahit na broken family kami, andun yung, kung ano yung dream ko, sobrang supportive sila sa akin. So wala po akong na-experience Individually. Individually. Also because naghiwalay sila at a time na naiintindihan mo na kaya? Nasa age 14 years old po ako. Medyo hindi ko pa naiintindihan. Medyo hindi pa. Oo. At ngayon pa lang actually maraming dumadaan at realizations na may mga past traumas pala ako doon about it. But good thing naman na nagiging open ako sa kanila. At maayos po yung family namin ngayon. Like, Paano ka nakikipag-usap? Individually? sabay po, lagi. Lagi. Until now, sa mga life decisions ko, sabay ko sila lagi kausap. At ang mas maganda pa doon, Tito Boy, kasama pa yung wife ni Daddy ngayon na bago and boyfriend ni Mom. So, Hindi awkward. may pagka-modern Hindi na family awkward. Hindi talaga. talaga. To be honest, sorry, I love you, Tito, Tita. Nagulat ako na hindi awkward. Pero puntahan ko rin yung trauma. Importante na hinaharap natin yon dahil may bagong libro nga ho si Aling Oprah, What Happened to You, basically talks about ano yung epekto ng trauma nung mga bata pa tayo, kayo, at ano, how trauma shapes our decisions, how trauma shapes who we become. Diba? Mami, who is a model, I mean, I know your family's into politics, may pressure ba na kailangan ganito? Na mag-succeed. Wala po. Alam niyo, Tito Boy, nung nag-sign po ako ng network for a contract, tinawagan ko na lang sila kasi wala pa akong 18. Sabi ko, pumila ako mag-isa sa VTR. Kasi nga, ayoko pong sabihin sa kanila na ginagawa ko yung pagpila dahil doon ako mape-pressure pag alam kong Okay. alam nila. Alright. So, when they offered the contract na, tinawagan ko na lang parents ko, kailangan ko kayo kasi di pa ako 18. Pipirma tayong kontrata sa GMA. Sabi ko yun. Tapos, doon nag-start yung, doon ko na-feel yung fulfillment na even though sinasabi niyo po na my parents are politicians, connections-wise, kanya Right. sabi ko, may pride po ako dito, Boy, na I want to work for it. Merong want to kalye have sa it. Maynila named after your great-grandfather, My kung hindi ako nagkakamali. Di ba? Opo. Because he was Quintos. the first chief of police ng Manila. Ng Maynila. Opo. Doon Wow. po yan. Ang dami po nagsasabi, kami may-ari ng kalsada. Pinangalan lang po yung kalsada sa lolo ko. Hindi kami may-ari ng kalsada. Ay, maganda rin yun. Opo. Oo.